Sumainyo ang kapayapaan. Mukhang maina atang sagot niyo. Sumainyo ang kapayapaan. Palakpakan natin si Lord ng malakas. Harapin ang katabi. Sabihin nyo sa katabi nyo, hindi ka maganda. Sabihin nyo, parang nagalit, ha? O ulitin nyo, harapin ang katabi, sabihin nyo, hindi ka magaling. Sabihin mo, hindi. Sagutin mo, o di wow. Naniniwala ba kayo na ang pinakamaganda, pinakamagaling ay walang iba kundi ang Diyos lamang? Amen? Amen. O harapin ang katabi, sabihin mo, pangit ka. Parang masakit, ano? Pero totoo. No? Kagabi, before I went to bed, sabi ng kasama ko sa bahay, Father, may nagre-request po ng blessing sa inyo. Sabi ko, Sunday, may mga schedule. Father, sabi naman, pasensya daw dahil medyo ora-orada yung request. Sabi ko, oo naman. Father, nakalagay doon, excited daw yung dalawang anak niya na makita kayo. Sabi ko, ginamit pa yung mga bata talaga. No. Sabi ko, sige, I will go. Going there, which I early on decided not to, has been a blessing in disguise for me. Sabi niyo nga, blessing in disguise. Say it, blessing in disguise. May matagal na akong concern. Naghahanap ako ng tao na maayos kausap. It turned out, yung pala, yung ibe-bless ko kaninang umaga. Pagkatapos nun, sabi niya, Father, may maliit kaming fast food. Pwedeng i-bless mo rin. Dami mga pagkain, iba-iba, ano? Kada bless ko. Sabi ko, masarap ba ito? Taho. Masarap ba ito? Sabi niya, yes, Father. Sabi ko, hindi ako maniniwala. Tapos may pansit naman stall. Masarap ba ito? Sabi ko, yes, Father. Hindi ako maniniwala hanggang hindi ko natitikman. May milkshake, etc., etc. Pagkatapos sabi sa akin, Father, padadalhan ka namin ng lahat ng ito. Sabi ko, pwede ba araw-araw? No, God makes surprises every day. Amen? Amen. Naglalakad ako, may nakita akong matanda. Sabi ko, how old are you? Sabi niya, Father, 71 po ako, byuda po ako. Tapos maya-maya, may lumabas sa bahay. May lumabas na mas matanda sa kanya. Sabi ko, sino yan? Father, kuya ko po yan, 77, matandang binata po yan. At ako po ang nag-aalaga sa kanya. Sabi ko, sino ang matanda sa inyo? Kasi medyo hindi ko narinig. Father, sinabi ko na nga pong kuya, hindi mo naintindihan. Nagalit yung matanda. Pag matanda pala, mainitin ang ulo. Totoo ba ito? Yes or no? Wow, wala nga amin. Alam niyo, sa araw na ito, there are 3 important things I would like to share to all of you. And what are these 3 things? These are 3 S's. No? Number 1, sacrifice. Number 2, service. And number 3, support. Number 1 is selfless sacrifice. Could you please say that? Selfless sacrifice. Say it. Selfless sacrifice. Pag sinabing selfless sacrifice, you are not forced to do it, you do it your own. Alam nyo, my brother knows this, no? Yung mga magulang namin matatanda na, no? Every now and then, tatawag yung nanay namin, si mama. Si daddy, medyo controlled, no? Mga daddy naman kasi talaga tahimik lang, ano? No? Yes or no?
Walang sumasagot, walang matandang daddy na nagsisimba talaga. Pero yung mama namin, everyday she would make a call. Ako palaging dinadramahan niya. Sabi niya, kamusta kayo? Yung kuya mo hindi sumasagot sa tawag. Sabi ko, mama, busy yun. Ako na lang. Tapos sasabihin niya, mabuti pa kayo ng kuya mo. Nag-uusap kayo, nagkikita kayo. Pero kayo hindi namin nakikita. Sabi na, tapos maya-maya iba na yung boses. Sabi niya, nung maliliit pa kayo, pangarap ko na paglaki nyo, makasama namin kayo sa bahay. Pero ngayon, kami na lang ng daddy mo. Pag ganun ng boses ko, babaguhin ko na. Sabi ko, and the winner for the Best Actress category goes to... Tapos tatawa na ang nanay ko. Sasabi niya, dinadaan mo na naman sa biro. Mama, I understand. I truly understand that you and Daddy knew very well what sacrifice is. And that's the reason why me as a priest and my brother, we also try our best to become good and holy priests. We also try our best because we know our priesthood is a product of sacrifice. Sabi niyo nga, sacrifice. Say it. Sabihin niyo sa katabi niyo, handa ka bang magsakripisyo para sa akin? Sabihin niyo, sagutin mo, hindi. May mga children, could you please answer my question? Children, will you answer Father Nolan's question? Yes or no? Walang bata na ngayon. Yeah. Pagtanda ba ng magulang ninyo, aalagaan nyo? Yes or no? Wow. Pagtanda ko ba, aalagaan nyo ako? Yes or no? Grabe talaga, ha? I-record ko nga yan. You know, we might not accepted it, but all of us are product of sacrifice. And this is the number invitation for us to follow Jesus. Then we should know how to make sacrifice for others as well. Sabi sa first reading, the Lord was pleased to crush him in infirmity. Because of this affliction, he shall see the light in fullness of days. Through his suffering, my servant shall justify many. We are all product of the many sacrifices of others. And the invitation for us is to do the same. Amen? Amen. Nakakatawa, may mga lugar akong pinupuntahan. Ang dami ngayon nagpapakain. Ano? May palugaw dito, may pa-baseball dito, mayroong pa-hotdog dito, mayroong dito na libreng gamot, may mga ganon. Ang dami ngayon gustong tumulong. Do you see that? Na ang daming gustong tumulong sa mga barangay, no? May mga mukha na lahat na nag-welcome. Imagine, no? Lahat na makita ka, may mga talpon ni welcome, may mga ganun. No? Parang ngayon lang yun, ano? Napapansin ko. No? Harapin ang katabi, sabihin, huwag ka magpabola. Sabi niyo, nakasan niyo, huwag ka magpabola. Sabi niyo, maniwala ako, no? Madali tayo lahat bulahin. The second is service. Could you please say it's service? Alam nyo, hindi lang service, it has to be a genuine service. Could you please say it genuine? Sabi ng iba, Father, it's not genuine. It has to be genuine. Wow. Whatever it is. When we speak of a genuine service, it has to be authentic and sincere. Ramdam mo kung ang kausap mo ay maayos o hindi. Ramdam mo kung ang kausap mo o katabi mo maangas o hindi.
Tingnan nyo nga ang katabi nyo kung maangas yan. Sincere. And we find that in the second reading. The second reading, the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, we have a great high priest. You know, before Jesus, there have been a lot of high priests. But Jesus is the high priest par excellence, a genuine high priest, a sincere high priest. What did he do? He offered himself for us. That is why the letter to the Hebrews says, let us, nasaan ito? Let us hold fast to our confession. Could you please say that? Let us hold fast to our confession. Say it. Let us hold fast to our confession. When we speak of confession here, it is confession of faith. It means we hold on to our faith. Kung merong totoo na naglilingkod, merong totoo na dapat tularan, pag paglilingkod ang pinag-uusapan, walang iba kundi si Jesus. Pag ang tao naninira, hindi yan maglilingkod. Kung minsan nakakalungkot dahil ang ambisyon nakakasira ng relasyon. Nakakalungkot dahil ang ambisyon nakakasira ng misyon at nagigita yung konsumisyon. And that's true. That's true. That is why the second reading says, what shall we do? Let us confidently approach the throne of grace. Could you please say that? The throne of grace. Say it. To receive mercy and to find grace for timely help. To receive mercy and to find grace for timely help. Yung una, selfless sacrifice. Pangalawa, genuine service. We proceed to the gospel. May magkapatid, James and John. Wow, parang kami magkapatid, no? Sino kaya ang kausapin natin? Na bigyan tayo ng makapangyarihan, di ba? Alam nyo, dahil doon in our gospel, we find James and John, they approach Jesus, Lord, baka naman dyan. Siyempre, magkapatid pa naman di ba? Baka naman dyan. Narinig ng iba, narinig ng 10, sabi ng 10, ambisyoso kayo, Alam nyo, ang inggit dapat mawala sa ating katawan. Amen? Kinakailangan ko po ito sabihin. Naalala ko nung panahon di ba, naabutan namin, we were ordained the time of Cardinal Sin. After Cardinal Sin came Gaudencio Rosales. After that, si Cardinal Gaudencio will celebrate his 50th, no? Tapos, after that, Cardinal Tagle. One time, bata pa ako noon. Bata pa rin ako ngayon. Siguro mga 38 ako ngayon. Diba? Yan na naman, di naman kayo naniniwala na naman. May nagtanong sa akin, no? May nagtanong sa akin, after Cardinal Sin, di ba nawala, kasi pag may nawawalang obispo, may darating, di ba? May nagtanong sa akin, sabi niya, Nolan, sa palagay mo ba, sino ang susunod na obispo? Ngumiti ako, sabi ko, ang kausap mo. Nagalit sa akin. Sabi sa akin, ambisyoso. Sabi sa akin,
Sabi ko, wag naman po kayo magalit. Alam niyo naman po, biro-biro lang naman yun. Wala naman po yan. Ha? Sabi ko, o sige po, wag na po kayo magalit. Baka po kayo. Ngumiti. Sabi niya sa katabi niya, ambisyoso. Sabi niya, hey, sabi niya sa katabi niya, ambisyoso. Sabi niya, alam niyo, wala namang masama mag-ambisyon. Di ba? Wala namang masamang mangarap. Pero mangarap para maglingkod. Mangarap para tumulong. Mangarap para makilala si Jesus. Mangarap hindi para sa sarili. Mangarap para sa iba. Amen? Bakit mahina ang sagot? Amen? Una, selfless sacrifice. Pangalawa, genuine service. Pangatlo, unwavering support. Could you please say support? Yung mga mag-asawa ba, nagsusuportahan kayo o nagkukontrahan? Sagot? Maniwala ako. No. Ang sarap siguro, yung mag-asawa, they are there to support each other in good times and in bad. Yung magkakapatid, they keep on supporting one another. Wow! Those who are serving in the community, they are there to support each other. Wow! Would you like that? Yes or no? Yes. Yung walang inggitan. Naiinggit ba kayo kung minsan? Yes or no? Sino ang hindi naiinggit? Pumalakpak ng malakas. O di kayo na. Naalala ko may nanay na lumapit sa akin. No? Nagsumbong daw yung anak niya. Sabi daw ng anak niya, Mama, sinabi ng classmate ko na pangit ako. Sabi daw ng nanay, pakita mo sa akin ang picture ng classmate mo. Pinakita. Sabi ng nanay, hindi, mas pangit siya kaysa sa'yo. Sabi ko sa nanay, pakita mo sa akin, akong magja-judge. Pinakita sa akin. Sabi ko, tanggapin mo, mas pangit talaga yung anak mo. Alam niyo, pinag-aaksayan natin panglabas. Pinag-aaksayan natin panlabas. Okay lang kung pangit ang panlabas, ang mahalaga, maayos ang kalooban. Iyon ang pag-aksaya natin at pagtuunan ng pansin araw-araw. Amen? Amen. Sabi niyo sa katabi niyo, okay lang kahit pangit ka. Sabi niyo, si Lola, tuwang-tuwa si Lola. No? Si Lola, ang ganda-ganda pa ng mga lola at lolo natin. No? Okay lang kung pangit ako. Problem. Ang mahalaga, yung pagsusumikap na maging maayos ang ating kalooban. Sundin si Jesus. Tatlong bagay, ha? Selfless sacrifice, genuine service, and unwavering support. Ito yung dapat nating pagsumikapang tularan sa ating paglilingkod katulad ng ginawa ni Jesus. Saint Charbel, pray for us. O tumayo na kayo.